Kabanata 2666. Isa kang bayani. Napakataksil na gabi, Surui, Kestilan, at Best, ang tatlong lalaking ito ay nakatayo doon, walang nagsasalita. Bago ang mga huling natuklasan. Ang bawat isa sa kanila ay isang sospek. Kahit na hindi nila iniisip. Ngunit hindi. Ang mga katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. At ang pamilya Lolita ay abala sa investigasyon ng mamamatay tao, talagang hindi maginhawa para sa Surui at ang iba pa para makialam. Dahil dito, lalong nagkahiyaan silang tatlo. Pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik, biglang sinabi ni Surui kay Best. Sa tingin ko dapat kang magmadaling bumalik ngayon, pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay maaaring may kinalaman sa British Royal Family. Sa totoo lang. Dati. Parehong hindi pinansin ni Surui at Kestilan si Best. Ngunit ngayon ay tila kung ang utak sa likod ng mga eksena ay nagnanais na manghimasok sa maharlikang pamilya ng Britanya. Kung gayon ang pagsabog na ito ay tiyak na papatay ng tatlong ibon gamit ang isang bato na tunay na mapanlinlang. Mauna na kayong lahat. Lumapit si Lolita at sinabing. Naapektuhan ng shockwave ng pagsabog, ang maselang at magandang mukha ni Lolita ay nagkaroon ng maraming alikabok, ngunit ginawa nitong mas mukhang down-to-earth ang Diyosa. Gayunpaman, kung gumawa siya ng ilang hakbang pasulong sa oras na iyon, ang mga kahihinatnan ay magiging nakapipinsala ang magandang mukha na ito ay maaaring lumitaw lamang sa memorya ng mga tao. Okay, mag-ingat ka, sumang-ayon si Surui. Alam niyang sa sobrang IQ ni Lolita, hindi siya gaanong matutulungan sa follow-up investigation. Kung patuloy siyang makikialam, magbibigay lamang ito ng pagkakataon sa mga ahente sa likod ng mga eksena, P81 mas mahigit. Mag-ingat ka sa mga nasa paligid mo. Paalala ni Surui. Tumanggaw si Lolita. Masyadong maraming tao sa pamilya, wala pa akong pahiwatig, mangyaring dahan-daang mag-imbestiga. Si Kestilan ay mas prangka kaysa kay Surui, at sinabi sa babaeng mahal niya, mag-ingat ka at magpaalam. Bago pa makatango si Lolita ay tumalikod na siya at mabilis na umalis. Puno talaga ng pag-aalala ang panganay. Pinigyan niya si Surui ng 3 taong deadline, ngunit nitong 3 taong ito, si Kestilan, na palaging lubos na kumpiyansa, ay walang kumpiyansa kung magagawa niya ang kanyang layunin. Gayunpaman, pagkatapos na sumakay si Kestilan sa kotse, si Maines, na nagmula sa pamilya ng Verdugo, ay walang anumang tiwala. Ngunit lumapit siya sa tabi ni Surui at nagsabi, "Salamat, Lord Apollo." "Salamat sa akin para saan?" Kulat na sabi ni Surui. "Salamat sa pagpapaalis kay Tarosa." Si Maines ay tila isang tao ng pasasalamat. Dati, nang malaman ni Kestilan ang mga pasikot-sikot ng usapin mula kay Tarosa, kumonsulta siya kay Surui para sa payo. Kung gusto ni Surui na patayin si Tarosa, tiyak na gagawin ni Kestilan ito ng walang pag-aalinlangan. At walang pag-aalinlangan, ngunit sinabi ni Surui noong panahong iyon na ang gusto niya ay ang tunay na lalaki sa likod ng mga eksena, at maaari lamang ni Tarosa ay ituring bilang isang senior thug sa pinakamahusay, hindi kahit isang pinagkakatiwalaang tagapagpatupad. Si Tarosa ay tiyahin ni Maines, kaya nagpapasalamat siya sa mga ginawa ni Surui. "Walang dapat pag-usapan," mahinang sabi ni Surui. "I'm so sorry dahil nabangga kita kanina." Yumuko ng malalim si Maines at umalis. Nakita ng Kestilan sa kotse ang lahat ng ito sa kanyang mga mata at hindi nagbigay ng anumang komento. At ang itim na suit na palaging kasama ni Kestilan noon ay dumaan din kay Surui, at mahinang nagsabi. "Talagang taga-silangan ako, ngunit hindi ako taga-China." "Taga-silangan ka ba?" tanong ni Surui. Pero walang sagot. Dahil ang itim na suit na ito ay malayo na ang narating sa loob lamang ng ilang hakbang. Ang martial arts ng Dongyang at Huaxia ay may maraming pagkakatulad. Matapos nilang hiramin ang mga pangunahing kaalaman sa martial arts mula sa Huaxia, nagsimula silang magsama at bumuo ng kanilang sariling sistema, kaya sila ay mga masters din. Sa kanyang edad, kung siya ay ilalagay sa bansang Dongyang, tiyak na ituturing siyang isang pambansang kayamanan. Gayunpaman, ayaw niyang bumalik sa bansa para magsimula ng paaralan at maging grandmaster. Sa halip, nasa ibang bansa na siya. Nakakalito na sundan si Kestilan bilang isang thug.
Si Surui ay isang lalaki na masaya na makakita ng mga ngaso. Kapag nakakita siya ng master na parang itim na suit, gusto niyang hukayin siya. Kung magkita tayong muli sa susunod, dapat nating subukang maghukay ng isang sulok. Lihim na sinabi ni Surui sa kanyang puso. Ngayong gabi. Para sa pamilyang Lolita. Ito ay nakatakdang maging isang gabing walang tulog. Ngunit pareho sina Surui at Best, pareho nilang nararamdaman na tila may isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanila sa likuran nila, na ginagawa silang hindi komportable ang likod. Saan ka susunod na pupunta? Sinabi ni Best, bumalik sa huwaksiya ng direkta. Oo, isang buwan na akong wala, at talagang pagod na ako. Tumawa si Surui, ngumiti siya, medyo nangungulila. Hindi ikinahihiya para sa isang lalaki na sabihin na siya ay nangungulila. Gaano man kalakas ang mga tao, dapat silang magkaroon ng espiritual na daungan, at ito ang kaso sa Surui ngayon. Pagkatapos ng higit sa isang buwan sa kanlurang mundo, siya ay pagod sa pisikal at mental. Pagkatapos ay babalik ka muna sa London kasama ko, at may ihahanda akong regalo para dalhin mo sa iyong pamilya. Ngumiti si Surui. Hindi masama, naging matino ka ba? Galit na sinabi ni Best. Masaya ako para sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso na mahahanap mo ang iyong pamilya. Mabuti mga kapatid, iyon lang. Pumalik sa London, at simpleng nagpaalam kay Victoria, sumakay si Surui ng eroplano at lumipad patungong silangan. Sa pag-iisip na bumalik sa huwaksiye sa lalong madaling panahon, nakaramdam ng kaunting pananibik si Surui sa kanyang puso. Tila hindi kailanman lilito sa kanya ang apat na salitang, kaaya-aya. Pinili ni Surui ang klase sa ekonomiya sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, mayaman na siya ngayon, pero pinipilit pa rin niyang huwag gumastos ng pera sa first class. Si Surui ay palaging bukas palad sa iba, ngunit napakatipid sa kanyang sarili. P81 mas mahigit. Sa hindi inaasahan, sa sandaling nakasakay siya sa eroplano, naramdaman kaagad ni Surui na may mali. Isa itong flight ng China Airlines. Dahil nakaupo si Surui sa tabi ng exit na pangkaligtasan, sa makatuwid, bago lumipad, kailangang dumating ang flight attendant at magsabi ng ilang salita. Gayunpaman, ang pagganap ng flight attendant ay tila medyo abnormal. Una niyang sinulyapan si Surui, at pagkatapos ay nagustuhan ang thinking of something, sinulyapan niya ito ng maraming beses ng sunod-sunod. Pagkatapos, napatikip siya ng bibig sa gulat. Si Surui ay umubo ng 2 beses. Girl, napakagwapo ko ba? Napakagwapo kaya nagulat ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ginawa ng flight attendant ang what to say, ngunit binigyan ng malalim na tingin si Surui, at pagkatapos ay pansamantalang nagtanong. Mr. Su. Mr. Su. Sa totoo lang. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Hindi sinasadya ng mga flight attendant na matindaan ang mga apelyido ng mga pasahero sa klase ng ekonomiya, ngunit tinawag ng flight attendant na ito ang mga salitang, Mr. Su, ng tumpak, na ginawa sa huli na amazing. Nagkita na ba tayo? Likas na nagtanong si Surui, gayunpaman, bago siya makakuha ng sagot, nakita niya ang flight attendant na tumalikod at tumakbo palayo, at ang likod ay tila nasa sabik. Nakaramdam ng pagkahilo si Surui saglit, kinusat niya ang kanyang mga mata at sa wakas ay nakumpirma na talagang tumatakbo ang flight attendant. Ito ay ganap na imposible sa isang flight. Medyo nagulat din ang iba pang pasahero na hindi pa sila nakakita ng ganito. Si Surui ay natulala pa rin. Pagkaraan ng ilang minuto, dumiretso ang steward at stewardess patungo kay Surui, at tila may bahagyang ekspresyon sa kanyang mukha. Excited na kulay. Anong problema? Si Surui ay labis na naguguluhan. Tapos, may ginawa pang kakaiba sa kanya ang purser. Bahagyang yumuko siya at tinanong si Surui, Mr. Su, may mga bakanting upuan pa sa unang klase, at nahawakan na namin ang serbisyo sa pag-upgrade para sa iyo. Hindi ko na kailangang mag-upgrade, sabi ni Surui. Ito'y libre. Ang purser ay gumawa ng mapang akit na kilos at nakangiting sinabi, pakiusap. Sige. Nalaman ni Surui na kung hindi ka pupunta, tila hindi susuko ang mga flight attendant na ito. Maghintay tayo hanggang sa unang klase at itanong kung ano ang nangyari. Oy, flight attendant, bakit hindi mo kami bigyan ng libreng upgrade? Tanong ng isa pang pasahero. Dahil siya si Mr. Su.
Isang magalang na ngiti ang ibinigay ng flight attendant at tinanggihan na lamang ang pasahero. Sa pagkakataong ito, turn na ng mga nakapaligid na pasahero ang natigilan, at lahat sila ay nagsimulang hulaan ang tunay na pagkakakilanlan ni Tsurugi. Ang mga taong maaaring mabigla sa lahat ng mga flight attendant sa pamamagitan lamang ng kanilang pangalan ay piniling gawin ang klase sa ekonomiya, ang sapilitang damit na ito ay masyadong mababa. Ano ba ang nangyayari? Tanong ni Tsurugi pagdating niya sa first class cabin. Gusto niyang ang iba ay magpakita ng kabaitan at sigasig sa kanya, ngunit ang sigasig ng mga flight attendant na ito ay masyadong hindi matiis, at tila may maliliit na bituin sa kanilang mga mata. Ginoo. Pwede ba akong magpakuha ng litrato kasama ka? Mahinang boses na tanong ng naunang flight attendant, siguro dahil sa hiya ay medyo namumula na ang pretty face niya. Nilabag na niya ang professional code sa pagsasabi ng mga ganoong salita. Gayunpaman, ang flight attendant na ito ay may pakiramdam na hindi na bumalik. Kahit na, siya man iyon, ang ibang flight attendant kasama ang flight attendant ay pareho. Gusto kong kumuha ng litrato kasama si Tsurugi. Siyempre. Sinabi ni Tsurugi, gayunpaman, kailangan mo munang sabihin sa akin kung bakit. Dahil isa kang malaking bayani. Sabi nung flight attendant. Dahil sa sobrang saya niya at hindi mahina ang boses, nakuha niya ang atensyon ng buong first class cabin. Malaking bayani. Anong klaseng big hero ako? Hinawakan ni Tsurugi ang kanyang ilong at sinabing may pilit na ngiti. Nakaligtas ka ng napakaraming tao sa De France, at syempre ikaw ang aming bayani. Sabi ng purser, kung hindi ka bayani, sino ang maaaring maging bayani? Pagpupugay. Isle de France. Matapos marinig ito, natauhan si Tsurugi, ngunit bakit nagkalat ang mga bagay sa islang ito? Bukod dito, maiisip ng mga flight attendant na ito ang kanilang mga pangalan kapag nakita nila ang kanilang hitsura, na talagang hindi ka panipaniwala. Hindi kaya sikat ka na sa China? Paano mo nalaman ang tungkol sa De France Island? Awkward na tanong ni Tsurugi. Actually, wala naman talaga siyang balak na isa publiko iyon, sa kanyang opinyon, talagang tungkulin niya at responsibilidad niyang iligtas ang mga kababayang Chino mula sa magulong lugar na iyon. Sikat ka na sa internet, at ngayon isa ka ng pambansang bayani ng ating bansa. Kung sasabihin mo ng maaga ang iyong itinerary, tiyak na maraming tao ang dadagsa sa paliparan upang maghintay ng sundo. Tuwang-tuwa ang Katie wala sabi. Nako, huwag na nating pag-usapan ito, magpa-picture muna tayo. Chapter 2667. May sakit ka. Walang pagpipilian si Tsurugi kundi magpakuha ng litrato kasama ang mga flight attendant na ito. Siya ay karaniwang nahulaan kung ano ang nangyayari. Ang mga manlalakbay na bumalik mula sa De France Island ay dapat na kumuha ng mga larawan at video ng kanyang pakikipaglaban at inilagay ang mga ito online. Sa panahong ito, napakalakas ng pambansang pagpapahalaga sa sarili at pambansang pagmamataas ng mga mamamayang Chino. Halos mag-isang dinala ni Tsurugi ang mga turistang Chino upang sama-samang lumaban at iniligtas silang lahat. Lahat ay naantig nito. Lalo na, sa sandaling pinasakay ni Tsurugi ang mga turista, ngunit hindi siya natakot na harapin ang kaaway, naantig nito ang mga glandula ng luha ng hindi mabilang na mga tao. Ito ang pinakamagandang retrograde at ang pinakamagandang likod. Kami media na may malaking impluensya ay nag-publish din ng mga artikulo ng sunod-sunod. Pinupuri ang nagawa ni Tsurugi. Matagal nang hindi na natili sa China si Tsurugi, at hindi siya gaanong nanunood ng balita. Kung tutuusin, siya na ngayon ang naging object ng paghanga at paghanga sa hindi mabilang na mga kababayang Chino. Sa simula, maraming tao ang nag-aalala na si Tsurugi, na walang balita, ay namatay sa isla ng De France. Maraming tao din ang kusang nag-organisa ng malakihang mga aktibidad sa panalangin. Nang maglaon, opisyal na naglabas ng dokumento si Huaxia, sinabi na natagpuan na si Tsurugi at makakabalik na siya sa China pagkaraan ng ilang sandali. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, gumaan ang loob ng mga taga-China. Gayunpaman, ang mga opisyal ng Huaxia ay hindi nagbigay ng anumang paliwanag para sa pagkakakilanlan ni Tsurugi, at kahit na tila sinadya itong pagtakpan. Maraming reporter at media ang nagpunta pa upang imbestigahan ang tunay na pagkakakilanlan ni Tsurugi, ngunit hindi nila ito mahanap. Sa tuwing may clue na maaaring magpatuloy ang imbestigasyon, makikita nilang naputol ang clue.
Naiintindihan ng ilang matatalinong reporter na ang tunay na pagkakakilanlan ni Surui ay isang lugar na hindi nila mahawakan. Sa kasong ito, natural silang tumigil, ngunit ang iba't ibang mga malungkot at liriko na teksto mula sa media ay patuloy pa rin. Maraming tao ang nahulaan na ang tunay na pagkakakilanlan ni Surui ay dapat na isang espesyal na sundalo ng Huaxia, at ang kanyang ranggo ay napakataas. Nitong mga nakaraang araw, itinaas ng China ang pangalang Surui bilang isang pambansang bayani. Hindi gaanong nakikialam ang gobyerno, at ito ay isang kusang pagkilos ng mga tao. Ang mga tao ay nangangailangan ng isang bayani, at ang pinakamagagandang retrograde na likod ni Surui ay ganap na umaangkop sa mga kondisyon ng isang bayani. Kaya naman, tuwang-tuwa ang mga flight attendant na ito matapos makita si Surui. Lahat ay may damdamin para sa mga bayani, at walang alinlangang natutugunan ni Surui ang imahinasyon ng lahat. Ito ay isang tunay na lalaking Diyos. Gayunpaman, nang lumabas ang mga boses ng mga flight attendant, nakilala rin ng mga pasahero si Surui. Kahit na ang mga hindi alam ang sitwasyon sa tahanan ay alam na mayroong isang Huaxia sa isla ng De France. Hero, hindi ko inaasahan na kasabay nila ang biyahe. Kaya lahat ng mga manlalakbay ay nasa sabik. Halos hindi umiyak si Surui. Ngunit hindi niya kayang tanggihan ang kahilingan ng ibang tao para sa isang group photo, kaya halos hindi siya umupo sa buong biyahe, at patuloy na kumukuha ng group photos. Maaaring isipin na pagkatapos lumapag ang eroplano, ang larawan ng grupo ni Surui ay lilito sa bilog ng mga kaibigan ng hindi mabilang na mga tao. Sa wakas, nang magsimulang lumapag ang eroplano, inimbitahan ng flight attendant ang lahat pabalik sa kanilang mga upuan, at sa wakas ay nakapagpahinga si Surui. Ang stewardess ay nagsabi kay Surui na humihingi ng paumanhin. Paumanhin, Mr. Su, kami ay nagdulot ng problema sa iyo. Walang magawang ngumiti si Surui. Okay lang, okay lang. Alam niyang mababait din ang mga flight attendant at pasahero, pero ayaw niyang maging celebrity. Tila kapag bumaba siya ng eroplano, kailangan niyang maghanap ng maskara at magsuot ng maskara. Sa ganoong kataas na reputasyon, ano pa ang mayroon sa hinaharap? Privacy talaga. Ito ay isang bagay na nag-aalala. Sa totoo lang, medyo nag-iisip si Surui, at medyo mainit lang siya saglit. Ang mga larawang naitala sa De France Island ay hindi gaanong malinaw. At si Surui ay hindi tulad ng isang bituin araw-araw ay brush ang kanyang mukha sa harap ng publiko. At pagkatapos ng isang yugto ng panahon, ang kanyang pagkilala sa mata ng publiko ay hindi maging napakataas. Gayunpaman, pagkatapos huminto ang eroplano, ginamit pa rin ng purser ang kanyang kapangyarihan at binigyan ng espesyal na pagtrato si Surui, gamit ang loudspeaker para sabihin sa lahat ng pasahero sa buong eroplano. Lahat, mangyaring maghintay ng ilang sandali, mangyaring Mr. So bumaba ka na sa eroplano muna. Salamat, salamat. Kinuha ni Surui ang kanyang bag at tumakbo na parang tumatakas habang ang lahat ay nanunood. Talagang ito ang pinakamahirap na panahon sa buhay ni Surui. Isang paglalakbay. Pagkababa niya ng eroplano, nagjo-jogging siya, at biglang may nakitang staff ng airport na nakatayo sa may aisle na may mga bulaklak sa harap niya, at sabay hawak ng handwritten sign warm welcome to Mr. Surui. Tiyak na ipinaalam ng piloto ang paliparan ng maaga. Diyos ko! Matapos makita ang tatak na ito, biglang nakaramdam ng malaking ulo si Surui. Tapos na ba? Kaya naman, nagmamadaling tinakpan ng sombrero ang mukha nitong lalaki, biglang bumilis ang mga paa. Ang mga tauhan na may hawak ng mga bulaklak ay naramdaman lamang ang isang bulaklak sa kanyang harapan, na parang isang bagzo ng hangin, at pagkatapos ay nakita na walang tao sa kanyang harapan, at ang mga bulaklak na nasa kamay ay may mga maliliit na talulot drift pababa. Nasaan ang lalaki? Paano ang mga tao? Natigilan ang staff. Sa wakas ay nagmamadaling lumabas ng airport si Surui, bumili ng maskara, sumakay ng taxi, at sinabing, Master, pumunta sa Bikang Group. Pumunta sa Bikang. Oo, bumalik muna si Surui sa Ninghay, at planong magpahinga dito ng ilang araw bago pumunta sa kabisera. Maaga siyang bumalik this time, no tell anyone. Nang bumaba siya ng taxi at tumayo sa plaza ng punong tanggapan ng Bikang Group, bigla siyang nakaramdam ng pagkatulala. Sa wakas bumalik. Kamakailan, si Surui ay sobrang pagod sa kanluran.
Ang pagkapagod na ito ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa pag-iisip. Ngayon, ang Ninghay ay naging ligtas na kanlungan ni Surui. Mapapawi ang lahat ng pagod sa kanyang katawan kapag manatili siya rito ng ilang sandali. Naglakad si Surui sa pintuan ng security room. Nang makita siya ni Chen Duo ay agad siyang natuwa. Matagal niyang itinuro ang kanyang daliri sa bintana, ngunit hindi siya makapagsalita. Ngumiti si Surui at pumasok. Sino ka? Ito ay isang ligtas na lugar, at ang mga tamad ay bawal pumasok. Sabi ng isang maliit na security guard, na mukhang bata at dapat ay bagong dating. Alam mo kung anong kalokohan. Nakita ni Chen Duo ang munting security guard na napakasungit na kausap si Surui. Agad niya itong itinulak at sinabing, hindi ka makakapagsalita ng kalokohan sa hinaharap, ito ang tiyuhin ng aming grupo. Tandang padamdam panipi. Tumawa si Surui. Dawu, hindi ito madali, sa wakas ay matatas akong magsalita. Medyo nahihiyang ngumiti si Chen Duo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita kita. Masyado ka bang excited? Tiyo, narinig ko na gumawa ka ng magagandang tagumpay doon, hindi mo ba alam? Si Surui ay umiiwas lang mula sa airport, nang marinig niya muli itong sinabi ni Chen Duo, agad na natatakpan ng mga itim na linya ang kanyang mukha. Ang maliit na security guard na ito ay hindi karaniwang nanunood ng balita, ngunit siya ay nabigla sa pangalang tiyuhin ni Surui. Kung tutuusin, bagamat wala si Surui sa kumpanya, palaging may alamat tungkol sa kanya sa lahat ng sulok ng mundo, lalo na sa security brigade, kung saan halos naipasa na si Surui na parang Diyos. Sa makatuwid, ang munting security guard na ito ay palaging itinuturing na isang idolo si Surui. Hindi niya inaasahang makikita siya ngayon, at sa sobrang tuwa niya ay hindi siya makapagsalita. Huwag banggitin ang usapin ng De France Island, lahat ng ito ay nasa aming responsibilidad. Ngumiti si Surui at sinabing, kumusta ka kamakailan? Ganun pa rin ang buhay natin. Ito ay nananatiling pareho. Sisikapin ko ang aking makakaya na gawin ang aking trabaho ng maayos, at magsusumikap para sa pagkakataong magkaroon ng pagsasaayos ng sweldo sa katapusan ng taon. Ito ang pinakamalaking hiling ko, matapat na sabi ni Chen Duo. Sa totoo lang, hindi lang ito ang hiling ni Chen Duo, iniisip ng karamihan sa lipunang ito. Sila ay tapat at masipag, para lang maibsan ang pressure ng buhay. Tinapik ni Surui si Chen Duo sa balikat. Ang huli ay nagsabi na may isang mapait na ngiti. Tito, hindi mo alam kung gaano kami kainggit sa iyo. Pakiramdam ko ay nabuhay ka ng isang magandang buhay sa buong araw, at maaari ka pa ring maging bayani paminsan-minsan. Ito ay mabuti. Sa pagkakataong ito, turn na ni Surui na ngumiti ng pilit. Sa tingin mo ba napakadaling maging bayani ang isang bayani? Sa totoo lang, mas gusto kitang ipagpalat, sabi ni Surui. Nais ng bawat ordinaryong tao na maging pambihira, ngunit kapag sila ay tunay na pambihira, malalaman nila kung ano ang ibig sabihin ng pagiging nasa mataas na lugar. Si Surui ay nagsasalita mula sa kanyang puso, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Chen Duo. Let's go? Aakyat muna ako at makikita ko si Aosho, sabi ni Surui. Sa oras na ito, ang munting security guard na itinuring si Surui bilang isang idolo ay hindi pa rin nakaimik sa pananabik. Paglabas ng security room, alam ni Surui na ang kanyang hitsura ay tiyak na magdudulot ng sensasyon sa Bikang Group. Hindi siya sumakay ng elevator, ngunit dumiretso sa ika-27 palapag mula sa hagdan, na siyang opisina ng Pangulo. Dahil din ito sa magandang pisikal na lakas ni Surui, kung hindi talaga ito magagawa ng mga ordinaryong tao. Pagdating niya sa pinto ng opisina ni Lin Aosho, nagtatrabaho ang kanyang assistant sa harap ng panlabas na pinto. Nang makita niya si Surui, halos mapasigaw siya. Agad na gumawa ng tahimik na kilos si Surui. Tumango ang huli at itinuro ang opisina ni Lin Aosho, na nangangahulugang nasa loob ang presidente. Ngunit malinaw na nakita ni Surui na ang mga mata ng munting katulong ay puno ng maliliit na bituin, at halatang naging fangirl siya. Hindi mapigilan ni Surui na mapangiti ng mapait. Tila ang usapin tungkol sa isla ng De France ay dapat na malawak na kumalat sa loob ng Bikang Group. Bahagyang kumatok siya sa pinto, at ang boses ni Lin Aosho ay nagmula sa loob. Pakipasok. Sa sandaling marinig niya ang dalawang salitang ito, ang puso ni Surui ay nabuhayan ng isang matalik na pakiramdam.
Pagbukas ng pinto, nakaupo si Lin Aoshu sa likod ng kanyang mesa at nagbabasa ng mga dokumento. Nang makita niyang papasok si Surui, agad na naging matingkad ang kanyang walang ekspresyon na mukha, at agad na nanlambot ang kanyang mga mata. Sinasabing si Lin Aoshu ay ang diyosa ng mga iceberg, at siya ay malamig sa lahat, ngunit kapag kaharap lang si Surui, dahan-daang matutunaw ang iceberg ni Lin Aoshu. Hindi bababasa, sa pananaw ni Surui, ang iceberg na ito ay kasing sarap ng ice cream. Hero, bumalik ka na. Lumakad si Lin Aoshu sa harap ni Surui at sinabi. Nakasuot siya ng isang maliit na puting suit, ang kanyang mga maselang katangian at makinis na kurba ay nagpupuno sa isa't isa. Hindi inaasahan ni Surui na halos matamba siya ng kabanata ni Lin Aoshu. Humiti siya ng pilit at sinabing, ito lang ang dapat kong gawin. Mag-ingat ka sa susunod. Tumingin si Lin Aoshu sa mga mata ni Surui, tahimik, at hindi na muling nagsalita sa loob ng isang buong minuto. Mukhang marunong nang magsalita ang mga mata mo. Sabi ni Surui, iniunat niya ang kanyang kamay at gustong dahan-daang yakapin si Lin Aoshu sa kanyang mga bisig. Kung gayon nakikita mo ba kung ano ang nasa aking mga mata? Pinigilan ni Lin Aoshu si Surui sa pagyakap at sinabi. Miss na kita, masungit na tanong ni Surui. Hindi. Tinitigan ni Lin Aoshu ang mga mata ni Surui at seryosong sinabi, may sakit ka. Kabanata 2668. Hindi mailalarawan. Ikaw ay may sakit. Ang mga salita ni Lin Aoshu ay nagpanginag kay Surui. Hoy, bakit hindi mo hinintay ang iyong yakap o halik noong una tayong magkita, ngunit bakit mo pa pinapagalitan ang mga tao? Napakamot ng ulo si Surui at walang magawa. Wala akong pinagalitan, totoo ang sinabi ko. Tumingin si Lin Aoshu sa mga mata ni Surui. May sakit ka. Hindi talaga maintindihan ni Surui kung bakit magkikita si Lin Aoshu kapag nagkita sila. Pagkasabi niyon, tinanong niya ito ng may mapait na ngiti, bakit mo sinasabing may sakit ako? Dahil may sakit ka talaga. Seryoso talaga ang ekspresyon ni Lin Aoshu. Ayos ka lang ba? Inilagay ni Surui ang kanyang kamay sa makinis na noo ni Lin Aoshu at nalaman niyang wala siyang lagnat. Napakalusog ko, wala akong sipon, paano ako magkakasakit? Si Surui ay natural na hindi nasisiyahan. Tignan mo ta. Hinailan ni Lin Aoshu si Surui sa kanyang mesa, binuksan ang drawer, at nakakita ng ilang maliliit na papel mula sa loob. Ano ito? Si Surui ay medyo nalilito. Ang maselang at magandang mukha ni Lin Aoshu ay natatakpan ng bahagyang pamumula. Kahit na ang pamumula ay halos hindi nakikita, natuklasan pa rin ito ni Surui. Hey, sabi ko anong nangyari sa'yo ngayon? Sabi ni Surui, naglabas si Miss Lin ng ilang maliliit na notes, at namula ang mukha niya, anong problema? Eto na. Si Lin Aoshu ay naglabas ng isa pang kahon at inihagis ito sa mesa. Zao Zao? Nang makita ni Surui ang mga salita sa kahon, muntik na siyang mabulunan sa sarili niyang laway. Mga test strip ng maagang pagbubuntis. Nauutol na sabi ni Surui. Hindi niya inaasahan na ginagamit talaga ito ni Lin Aoshu para subukan. Bagamat may maraming karanasan si Surui sa ilang partikular na lugar, siya ay isang smearer pagdating sa pagkakaroon ng mga anak. Alam na noong huling beses na nagkaroon ng matinding labanan kay Lin Aoshu sa Thailand, wala pang isang buwan ang nakalipas, ngunit sa ekspresyon ni Lin Aoshu, alam ni Surui ang lahat. Hindi ako buntis, sabi ni Lin Aoshu. Hindi alam ni Surui kung anong adjective ang gagamitin para ilarawan ang kanyang mood. Nagpumiglas siya saglit at sinabing, kung tutuusin, ang ganitong bagay ay hindi isang beses na hit, ang lahat ay nakasalalay sa swerte, ito ay lahat. Malamang. Hindi. Huling ipinakita ni Lin Aoshu ang kanyang tunay na katangian bilang isang scholar. Ang posibilidad ko ay 100%. Iniunat ni Surui ang kanyang mga kamay at marahang niyakap ang payat na baywang ni Lin Aoshu. Paano magkakaroon ng 100% na posibilidad? Sa katunayan, ang ganitong uri ng bagay ay dapat na random. Bago ako pumunta sa Thailand para makita ka. Tinubukan ko ito gamit ang isang test strip. At nasa ovulasyon ako, at ang dalas ng ganoong bagay ay napakataas sa 2 araw na nasa Thailand kami, at walang dahilan kung bakit hindi ako makapagbuntis. Maliban kung ikaw ay may sakit, walang paliwanag sa lahat. Seryosong sabi ni Lin Aoshu. Siyempre, nang sabihin niya ito, hindi pa rin nawawala ang bahagyang pamumula ng kanyang mukha.
Ang isang scholar ay isang scholar, sa sandaling sila ito ay nakakatakot na seryosohin ang isang bagay. Kahit na ang pagbubuntis ay maaaring tumaas ang posibilidad sa 100%. Ito ay isang 100% na posibilidad, bakit hindi? Simple lang, dahil may sakit ka. Kapag nahaharap ang isang lalaki na malapit na siyang maging ama, palagi siyang responsable at medyo kinakabahan, ngunit nang sabihin ni Lin Aosho na may sakit si Surui, sa kalaunan ang mood ng lalaki ay natural na hindi komportable. Hindi kayang aminin ng mga lalaki na hindi sila magaling, lalo pa umamin na may sakit sila. I think it is still a matter of probability. Nahihirapang ngumiti si Surui. Sa oras na ito, inayos ni Lin Aosho ang kanyang bag, kinuha ang kamay ni Surui, at sinabing, "Let's go." Saan? Ospital. Saan pupunta at ano ang gagawin? Medyo mahirap ang ekspresyon ni Surui. "Pumunta ka at suriin ka," sabi ni Lin Aosho. Hindi alam ni Surui kung ano ang sasabihin, si Lin Aosho ay masyadong determinado. Gayunpaman, imposibleng hindi siya pumunta. "Actually, I think my body is very healthy, how about we check again in a few days?" Tanong ni Surui, bago iyon, maaari mo itong subukan ng ilang beses. "Check mo muna." Sabi ni Lin Aosho, binuksan niya ang pinto ng opisina, at lumabas na may mapait na tingin kay Surui. "So, sobrang tuliro ng katulong sa pinto, anong nangyari? Pumunta dito na puno ng pait ang mukha. Hindi kaya nagkamali siya sa ibang bansa." Huling nag-aalab ang apoy ng tsismis sa puso nitong munting katulong. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya ng pinto ng opisina, naramdaman ni Surui na agad niyang kinuha ang maskara at inilagay ito sa kanyang mukha. "Anong ginagawa mo?" Tanong ni Lin Aosho, dapat ay naramdaman niya na nakakatawa ang mga kilos ni Surui. "Ngayon natatakot akong mablock para pumirma." Isinuot din ni Surui ang sombrero, na pinindot ang labi ng napakababa. Ngumiti si Lin Aosho. Upang mapangalagaan si Surui na ayaw magpahayag ng kanyang nararamdaman, direktang sumakay ng elevator si Lin Aosho papunta sa underground na garahe at nagpalit ng isa pang low-key na Audi. Oo, sa opinyon ni Lin Aosho, ang Audi ay isa ng low-key na kotse na hindi na maaaring maging low-key. "Pupunta ka ba talaga sa ospital?" Mapait na tanong ni Surui. "Pumunta ka at suriin ito, huwag mag-alala." Ang sagot ni Lin Aosho ay nagpaiyak kay Surui, ngunit muli, si Su Xiaosho ay talagang walang karapatang magsalita sa harap niya. Pagdating sa ospital, ibinaba ni Surui ang labi ng kanyang sombrero, sa takot na makilala siya ng iba. Nang magparehistro, ibinulong niya kay Lin Aosho, na nasa tabi niya. "Saang departamento ako dapat tanggapin?" Hindi rin alam ni Lin Aosho, ngunit walang pag-aalinlangan siyang nagtanong, "Paumanhin, doktor, kung may problema sa pagpaparami, saang departamento ako dapat pumunta?" "May problema ako sa reproduction." Dahil masyadong direkta ang tanong ni Lin Aosho, ang mga nagrehistro sa paligid ay tumingin kay Surui, na gustong humanap ng bitek sa lupa para makapasok. Nakakahiya, nakakahiya. Ang ilang mga pasyente sa pila ay nagsimula ng tumuro kay Surui at mamulong. Narinig pa nga ni Surui ang isang nakatatandang kapatid na babae na nagsabi, "Bakit napakabata nito, hindi iyon gagana." Gustong-gustong umungol ni Surui, kaya ko." Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, dahil sa kawalan ng kumpiyansa, hindi sumigaw si Surui. "Pumunta ka sa mail department para suriin," sabi ng registered doctor. Ubo-ubo. Si Surui ay umubo ng 2 beses, pagkatapos ay tumalikod at umalis. "Sandali lang," sinabi ni Lin Aosho, "magparehistro din ako." Mukhang seryoso si Miss Lin para magkaanak. Gusto niya ng isang dahilan para sa isa pa. Pagbubukod ng mga sanhi. Mabilis na nambola si Surui nang walang pag-aalinlangan. "Aosho, sa palagay ko ay hindi mo kailangang suriin, napakalusog mo at maganda, paanong ang problema ay nasa iyo? Kung may problema, dapat iyon ang dahilan ko." Sinabi ni Lin Aosho, natural lang na gumawa ng pre-pregnancy check upang maalis ang lahat ng mga kadahilanan na hindi pabor sa sanggol. Kaya, labis na nag-aalala si Surui. "Ramdam ko kung gaano ka-stress ang pagharap sa isang super scholar." Inisip niya ang lahat, at hinigpitin muli ang maskara.
Karaniwang hindi nakakaramdam ng kaba si Surui kapag nakipagdigma siya para patayin ang kaaway, ngunit sa pagkakataong ito, talagang kinakabahan siya. Pumasok siya sa opisina ng lalaki na may matinding pagkabalisa. Nakita ng doktor si Su na may maskara sa mukha ni Rui at nakadiin ang mababang labi ng kanyang sombrero. Sinabi niya, natatakpan mo ito ng mahigpit, nakipagtalik ka, may sakit ka ba? Hindi. Paano ako magkakaroon ng ganoong uri ng sakit? Sa totoo lang, mukha talaga siyang may ganoong klase ng sakit na hindi masabi. Hindi ko inasahan na ang doktor na ito ay may walang pakialam na ugali, at si Surui ay malapit nang umiyak ng walang luha. Hindi bale, iiwas sa doktor ang mga kabataang may sakit. Ito ay isang malaking bawal. Ito ay isang ospital. Nakita ko ang pinakamahirap na sakit. Huwag kang mag-alala, tanggalin mo ang iyong maskara at harapin ito ng buong tapang. Tiningnan ng doktor si Surui na may hitsura ng pampatibay loob. Ano? Tanggalin ang maskara. Matapos marinig ito, paulit-ulit na ikinaway ni Surui ang kanyang mga kamay. Tandang padamdam. Paano ko tatanggalin ang maskara? Hindi ba't nakakahiya na ibunyag ang aking hitsura sa sandaling tanggalin ko ang maskara? Kung kinikilala ng doktor na ito na ang pambansang bayani, na ito ay may hindi masabi na karamdaman, hindi ba't ito ay isang kahihiyan? Ibinabato sa bahay ni Lola. Hindi, pakiramdam ni Surui na hindi niya talaga kayang mawala ang taong ito. Upang harapin ang iyong sakit ng buong tapang, magsimula sa pagtanggal ng iyong maskara. Lalong lumakas ang tono ng doktor. Kaya, dahan-dahan lang natanggal ni Su Xiaoxiao ang kanyang sombrero at maskara, nanginginig ang kanyang mga kamay. Mali ang mentality mo. Tiningnan ng doktor ang mukha ni Surui. Natakot si Surui na makilala siya ng kabilang partido, kaya yumuko siya ng kaunti. Kuya, parang pamilyar ka. Parang nakita online. Tanong ng doktor. Hoy, ano? Ako ang pampublikong mukha. Nahihiyang nagtakpan si Surui, sa katunayan, malapit nang lumabas ang kanyang puso sa kanyang lalamunan sa oras na ito. Ano ang kondisyon? Tanong ng doktor, buti na lang at hindi niya inimbestigahan ang hitsura ni Surui. Ito ay hindi isang venereal disease. Ito ay talagang hindi ako maaaring magbuntis ng isang bata, sabi ni Surui na nag-aalangan. Mas gugustuhin niyang harapin ang 100 kaaway sa larangan ng digmaan ngayon kaysa harapin ang doktor na ito ay masyadong nakakahiya. Napakasimple niyan, kawalan ng katabaan. Hindi ito lunas, ano ang kinakatakutan mo? Sabi ng doktor. Ito ba ay pagkabaog? Mapait ang mukha ni Surui. Naniniwala siya na walang taong maglalakas loob na harapin ang ganoong problema. Masyadong nakakahiya. Mag-check muna tayo, tingnan mo ang sperm motility, at pagkatapos ay suriin ang mycoplasma at chlamydia. Kung normal ang lahat, hindi mo problema ang kawalan ng kakayahang magbuntis. Kaya, binigyan ng doktor si Surui ng isang maliit na transparent plastic cup at sinabing, kunin mo ito at pumunta para kunin ang sperm. I extract ang sperm. Nahihirapang sinabi ni Surui. Paano mag-extract? Siyempre ginamit ko yung kamay ko. Ospital ito, ngunit walang tumulong sa iyo. Galit na tingin ang ibinigay ng doktor kay Surui. Nagmamadaling sinabi ni Surui, hindi ko naisip na humingi ng tulong sa akin. Ako mismo ang gumawa nito, ako ay umaasa sa sarili, at mayroon akong sapat na pagkain at damit. Kaya kinuha niya ang maliit na plastic cup, nag-aalangan sandali, at pagkatapos ay nagtanong. Kung gayon, doktor, saan ako pupunta? Saan ako pupunta para kunin ito? Saan ang sperm collection room? Walang sperm collection room dito, pumunta ako sa banyo mag-isa, dalhin mo, sabi ng doktor. Ano? Pupunta sa banyo para gawin ang ganitong bagay. Agad na naging mas mahirap ang ekspresyon ni Surui. Kabanata 2669. Ang pag-aaral mula sa kanluran ay hindi madali. Naglalakad papasok sa banyo, dala ang maliit na plastic cup na ito, tila mahiyain si Surui. Habang tumatagal ay lalo siyang naghinala na parang lahat ng tao sa kalsada ay nakatingin sa kanya. Gayunpaman, habang hinaharangan niya ang tasa, mas naakit ang atensyon niya. Kung mapagbigay siya, ayos lang siya. Sa totoo lang, masyadong maraming iniisip si Surui. Talaga, lahat ng mga taong pumupunta sa ospital ay mga pasyente.
Kapag may sakit ang lahat, ano ang tinatago mo? Pagdating niya sa banyo, may kaunting tao sa loob. Tiningnan ito ni Surui, pagkatapos ay tumalikod at pumasok sa cubicle. Ahem, anong klaseng mood ito? Pakiramdam ni Surui ay ganap na hindi mailarawan ang paggamit ng mga komplikadong salita. Isinara niya ang pinto ng cubicle. Tumayo sa squatting pit at tumingin-tingin sa paligid. At nakita niyang walang lugar para ilagay ang plastic cup sa paligid, kaya kinagat niya ang gilid ng cup gamit ang kanyang bibig at inilagay ang kanyang mga kamay sa belt buckle. Nakatataas. Ayon, medyo nanginginig yung mga kamay niya. Nanginginig na tinanggal ang pagkakatali ng sinturon, nanginginig na binuksan ang zipper, at nanginginig na hinaila ang pantalon sa ibaba ng tuhod. Sa sandaling ito, sa kaibuturan ng puso ni Surui, para bang 10 milyong divine beast ang umaatungal at tumatakbong dumaan. Anong klaseng pakiramdam ang nakatayo sa banyo nang nakahubad ang pantalon? Ipinagpatuloy ni Surui ang kanyang nanginginig na mga kamay sa kanyang bibig at tinanggal ang plastic cup. Kaya lang, hindi sinasadya, nahulog ang plastic cup dahil sa panginginig ng mga daliri. Buti na lang, mabilis ang utak ni Surui, at mabilis na yumuko habang nakapaut ang puwet, at nasalo ang plastic cup ng malapit na itong tumama sa lupa. Ayos lang, ayos lang. Tiningnan ni Surui sa ng tiled floor na hindi masyadong malinis, kaya lalo siyang natahimik. Sa buhay ng isang tao, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, gaano karaming mga psikolohikal na paghihirap ang nararanasan ng mga tao. Oo, sa pananaw ni Surui, ang sitwasyon sa sandaling ito ay talagang isang kahirapan para sa kanya. Sa gayong kapaligiran, paano maisa sa katuparan ang mahirap na gawain ng pag-aaral ng mga kasulatan mula sa kanluran? Nang muli niyang suportahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, talagang gustong umiyak ni Surui. May mga semen collection room daw ang ibang ospital, at may mga dilag sa dingding, pero kailangang lutisin ng ospital na ito ang problemang ito sa banyo. Gusto mo bang maging mabigat? Maglakas loob na magbigay ng magandang kapaligiran. Gusto talagang umiyak ni Surui ngunit walang luha. Mahigit 10 minuto ang paggalaw ng kanyang kanang kamay, ngunit wala siyang epekto. Ito ay nangangahulugan lamang na ako ay nasa mabuting kalusugan. Tumingin si Surui at muling nagsalita. Gayunpaman, ang kanyang pahayag na ito ay maaari lamang mag-atubiling kumbansihin ang kanyang sarili. Sa oras na ito, may kumakatok sa pinto ng cubicle. Matagal ka nang hinihintay ng mga tao sa loob, bilasan mo. Okay, pasensya na lang. Si Surui, na palaging matulungin sa iba, ay maaari lamang mapabilis ang kanyang mga aksyon sa oras na ito. Alam niyang kung imulat niya ang kanyang mga mata at haharapin ang magulong kapaligirang ito, hindi na niya ito maiisip sa kanyang buhay. Kaya, maaari lamang niyang ipikit ang kanyang mga mata at magsimulang mag-isip tungkol sa ilang magagandang larawan. Pagkatapos ng ilang minuto, sa wakas ay tapos na. Sa pagtingin sa plastic cup, huminga ng malalim si Surui. Bigla niyang naramdaman na medyo uminit ang mga mata niya. Anong mali? Iiyak ka ba? Sa katunayan, pagkatapos makumplito ang mahirap na proseso ng pag-aaral na ito, ako ay talagang napaiyak. Muli niyang kinagat ang gilid ng plastic cup gamit ang kanyang mga labi, at nanginginig na itinaas ni Surui ang kanyang pantalon. Gayunpaman, ang plastic cup ay nakagat ng ganito, at ang amoy sa ilong ay napaka hindi kanais-nais. Nang ikabit ni Surui ang sinturon, halos iluwa ng amoy ang produkto. Alam ni Surui na maaaring sadyang pinahirapan siya ng Diyos na hayaan siyang maranasan ang lahat ng anino sa mundo. Nahulog ako sa septic tank dati, at hindi ako makakain ng marami sa loob ng 1 linggo. Sinabi ni Lolita kay Surui, ang payat mo, na may pag-aalala. Gusto kong samo ka, hindi ba ako magpapayat? Ngunit sa kabutihang palad, kumain si Surui ng isang mangkok ng mabangong beef noodle sa manor ni Lolita. Damn it, paano mo maiisip ang beef noodle sa cubicle ng banyo na ito? Alam ni Surui na pagkatapos ng insidenteng ito, magkakaroon siya ng anino sa sasakyang panghimpapawid bilang isang paraan ng transportasyon. Hawak ang plastic cup sa isang kamay at tinatakpan ito ng isa, si Surui ay muling nahihiyang lumabas ng banyo at ibinigay ito sa nakababatang kapatid na lalaki sa laboratorio. Mukhang medical student pa itong kapatid na ito. Dumating siya sa ospital para sa isang internship.
Nakita niyang nanginginig na inaabot ni Surui ang plastic cup, ngumiti at sinabing, "Dude, maug ka. Don't talk nonsense. I just check my body regularly." Matuwid na sabi ni Surui. Gayunpaman, masyadong halata ang kanyang pagpapanggap na kalmado. Ngumiti ang laboratory boy at walang sinabi. Sabi niya, "Pumunta ka at tingnan mo muna kung may chlamydia at mycoplasma. Magiging available ang resulta sa loob ng 45 minuto." Sige. Nais ni Surui na umalis ng mabilis, kaya nagmadali siyang pumunta sa opisina ng doktor dala ang slip ng pagbabayad. Gayunpaman, sa pintuan ng opisina ng doktor, muli siyang nag-alinlangan, at sa halip na pumasok kaagad, kinuha niya ang kanyang mobile phone at naghanap sa internet. "Doktor, tapos na akong mag-test. Paano ko susuriin ang susunod na chlamydia at mycoplasma?" Nakangiting sabi ni Surui. Gayunpaman, bago sumagot ang doktor, sinabi ni Surui. "Oy, tiningnan ko lang ang aking mobile phone sa pintuan, at sinasabi sa internet na habang sinusukat ang sigla ng tamad, posible na suriin para sa chlamydia at mycoplasma sa parehong oras. Inspection. Ang taong ito ay natatakot sa anumang mas mahirap na inspection sa hinaharap." Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinulyapan ng doktor si Surui at direktang sinabi, "Ikaw na karaniwang tao, huwag magsalita ng walang kaparerekon, ang pamamaraan na iyong binanggit ay napakamali, kadalasan ay kumukuha kami ng mga urethral secretion para sa pagsusuri. Mga pagtatago ng ihi. Paano makukuha ang mga bagay na ito?" Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Surui. "Halika sa likod ng screen," sabi ng doktor, pagkatapos ay kumuha ng 2 test tube mula sa drawer. Sa likod na kalahati ng opisina niya, may blue screen, basta nakabukas, walang makikita ang mga tao sa loob. Ang likod ni Surui ay hindi maipaliwanag na nanlamig. "Ano pang ginagawa mo? Halika dito." Hinikayat ng doktor. Okay. Kinagat ni Surui ang bala at naglakad sa likod ng screen, pagkatapos ay nagtanong, "Doktor, ano ang dapat kong gawin ngayon?" "Anong gagawin ko?" Sabi ng doktor habang nagsusuot ng disposable gloves, "Syempre nangongolekta ito ng urethral secretions, kaya tanggalin mo ang iyong pantalon." Ako. Ang puso ni Surui ay puno ng walang katapusang kapitan. Ang doktor na ito ay halos 50 taong gulang, at iniwan niya ang kanyang sarili sa lugar ng isang matandang lalaki. Hinubad niya ang kanyang pantalon sa kanyang harapan, at tuluyan na itong tumambad. Ito ay isang pagsubok sa kakayahan ng isang tao na tiisin ito. Kaya, muling hinubad ni Surui ang pantalon gamit ang nanginginig na mga kamay, sa pagkakataong ito ang psychological pressure na kinakaharap ay 2 beses na mas malaki kaysa sa cubicle ng banyo. "Tanggalin mo na rin ang underwear mo. Parang straight din ang doktor. Ikaw na binata, mukha kang napakalalaki, at mabagal ang iyong mga galaw, maaari ka bang maging isang lalaki?" Ako, talagang gustong ipaliwanag ni Surui kung gaano siya kagaling na tao sa larangan ng digmaan. Ngunit alam niya rin na walang silbi ang magsalita ng marami sa oras na ito, kaya't pumikit siya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tuluyang hinubad ang kanyang shorts sa ilalim ng tuhod. Maingat na tiningnan ng doktor ang ibabang bahagi ng tiyan ni Surui, at pagkatapos ay sinabing, "Break it by yourself." Si Surui ay nagsimulang magduda sa kanyang mga tainga, saan ito masisira. "Kukuha ako ng urethral secretions, saan mo sinasabing pupunta ako?" Mukhang hindi sineseryoso ng doktor ang kaba ni Surui. Pinuksan niya ang test tube. Noon lamang nalaman ni Surui na ang loob ng takip ng test tube ay konektado sa isang payat na bagay tulad ng wire. Ang tuktok ay nababalot din ng napakapinong cotton silk. Tila ito ang nangongolekta ng mga pagtatago. "Maghiwalay ka dali," huling udyok ng doktor. Ito? Chapter minsan? Walang experience. Awkward na ipinaliwanag ni Surui ang 2 pangungusap, at pagkatapos ay binali ang kanyang mga kamay. He swear? This is definitely the first time in his life na gumawa ng ganitong klaseng bagay ang chapter. Ang pakiramdam na ito ay lubos na walang imak. Nang matapos ni Surui ang aksyon na ito, tumangala siya at nakitang hawak ng doktor ang manipis at mahabang bakal na wire, nanlambot ang kanyang mga binti at halos bumagsak siya sa lupa. Anong international joke? Ano ang problema? Huwag sabihin sa akin, ginagamit nito ang kawad na ito upang itusok ito.
Ah! Halos sumigaw si Surui. Bilang isang lalaki, talagang nakaramdam siya ng walang kapantay na sakit sa pag-iisip pa lamang nito. Napakahalaga at napakarupok ng lugar na ito, kung susundutin mo ito ng ganito, wala ba talagang ilalabas? Hindi mo magagawa ito. Hatiin ito ng kaunti, para mabawasan ang sakit mo. Ipasok ko ito ng mas malalim mamaya, sabi ng doktor. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagpapalambot muli sa mga binti ni Surui. May masakit ba mamaya? Sa tingin ko, sobra akong nasasaktan ngayon. Taglit na nag-alinlangan si Surui, pagkatapos ay muling nagngalit ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay pinanood niyang idinikit ng doktor ang manipis na wire sa kanyang katawan. Ah, masakit. Sabi ni Surui, nilalanghap ang malamig na hangin. Sa totoo lang, ang pakiramdam na ito ay hindi ganoong uri ng matinding sakit, ngunit isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, marahil ay katulad ng pagkamot ng isang pisara gamit ang isang kuko. Gayunpaman, nang itulak ng doktor ang wire ng mas malalim, talagang naramdaman ni Surui ang sakit, at malapit nang tumulo ang kanyang mga luha. Okay, sabi ng doktor. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na nagbigay ng ginhawa kay Surui. Gayunpaman, kung tutusin, paano nakapasok ang wire at paano ito lumabas, kinailangan ni Surui na dumaan muli. Matapos tuluyang mabunot ang wire, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Surui, na para bang pinahirapan siya. Nang isusuot na ni Surui ang kanyang pantalon, ang sumunod na aksyon ng doktor ay nagpasigla muli sa kanyang maliit na puso, dahil kinuha ng doktor ang isa pang test tube. Itong doktor, bakit kailangan mong suriin muli? Mas gugustuhin ni Surui na tumalon mula sa itaas kaysa maranasan muli ang ganitong pakiramdam. Nakita ng doktor ang takot ni Surui, ngumiti, at sinabing, kanina lang nakolekta ang mycoplasma, at susunod na ang chlamydia, kaya kailangan kong gawin itong muli. Surui. Kabanata 2670. Paanong hindi maaapektuhan ang isang tao? Halos hindi na maalala ni Surui kung paano siya nakalabas ng opisina. Paghakbang, umupo siya sa upuan sa tabi ng pinto. Posible ang matinding pagpapahirap. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Surui ang theme song ng isang cartoon hindi madaling matuto mula sa kanluran, at madaling mabaigo na makamit ang magagandang resulta. Ito ay higit pa sa madali, ito ay isang malapit kamatayang karanasan. Si Surui ay maraming beses na nasugatan, ngunit walang pinsala ang maaaring maging mas hindi komportable kaysa sa pakiramdam ngayon. Lumapit si Lin Aosho, tiningnan ang halatang walang pakialam at agrabyado na tingin ni Surui, at sinabing, natapos mo na ba ang inspection? Tumango si Surui, halos hindi umiiyak. Nakakalasing talaga ang maliit na show na ito. Masakit ba? Sa pagtingin sa estado ni Surui, nag-alinlangan si Lin Aosho bago nagtanong. Hindi masakit, masakit. Malapit nang tumulo ang mga luha ni Surui sa kanyang mga mata, labis siyang naagrabyado. Tumingin si Lin Aosho sa kanyang relo. Gaano katagal bago lumabas ang mga resulta? 20 minuto. Casual na sinabi ni Surui, at pagkatapos ay hinaila si Lin Aosho sa kahabaan ng sit-down. Stay with me for a while, hindi madali para sa iba. Talagang hindi madali para kay Surui, isang malaking tao, siya ay labis na nagkasala na halos umiyak siya sa kamatayan. Tumingin siya ng malalim sa opisina ng doktor. Sumulyap siya sa kanya at sinabi sa mahinang boses, Aosho, I swear, kapag muli akong pumasok sa opisinang ito, magiging apo ako. Apo. Ang pangungusap na ito ay medyo mabangis at mapagpasyahan, gayunpaman, ang sumpa na ito ay nasira pagkatapos ng 20 minuto. Nang si Surui nang makuha niya ang mga resulta ng pagsusulit, halos tumalon siya. Ano? Mababang sperm motility. Ang pass rate ay mas mababa sa 40%. Palaging iniisip ni Surui na siya ay walang katulad na malusog, paano ito mangyayari? Kinuha niya ang test sheet at halos hindi umungol. I have such a strong body, no matter how qualified I am, I have to be 100% qualified. Bar. Paanong wala pang 40%? Kinuha ni Lin Aosho ang test sheet, sinulyapan ito, at naalala ang lahat ng data sa kanyang isipan. Mukhang sa pagkakataong ito na talaga ang problema mo, may sakit ka. Ikaw ay may sakit.
Ang kagandahan ng pandagdag na kutsilyo ni Aosho ay maigsi, ngunit ito ay palaging nagbubunga ng nakakasakit na damdamin. Pumunta ka sa doktor para magpatingin sa check it out, sabi ni Lin Aosho. Kaya, kinailangan ni Surui na suwayan ang panunumpa na ginawa niya 20 minuto ang nakalipas. Nagkatawang tao sa apo sa kanyang bibig, at pagkatapos ay muling pumasok sa opisina ng doktor na nagdala sa kanya ng walang katapusang mga anino. Bata, masyado ka bang pagod kamakailan? Ang iyong araw at gabi ay baligtad, at ang iyong trabaho at pahinga ay napaka-abnormal, sabi ng doktor. Tumango si Surui. Talagang pagod ako kamakailan. Ang mga resulta ng pagsusulit ay nagpahiya sa kanya, at tila ito lamang ang tanging dahilan na nakita niya. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng isang mahusay na pahinga maaari mong mapabuti ang iyong sigla. Hindi ito nangangahulugan na ang iyong katawan ay malusog at ang iyong tamid ay magiging mas mataas. Dalawang magkaibang bagay iyon. Isang matalim na tingin ang ibinigay ng doktor kay Surui. Nagpatuloy. Dapat mong tiyakin ang sapat na pahinga at pagtulog, kung hindi, ang lahat ay magiging walang laman na usapan. Nagtanong si Lin Aosho. Doktor, tulad niya, maaari ka bang mabuntis? Hindi imposibleng mabuntis na may pass rate na mas mababa sa 40%, ngunit ang rate ay masyadong mababa. Dagdag pa ng doktor. Mabubuntis ka pa. Nang marinig ni Surui ang pangungusap na ito, talagang nakaramdam siya ng luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay dahil sa mga salitang ito, tila naging lalaki na naman siya. Pagod ka talaga kanina, mahinang sabi ni Lin Aosho. Magpahinga ng mabuti. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa ng isang tao ay isang maisla na trabaho. Ang pag-aalaga ng iyong katawan ay makikinabang din sa susunod na henerasyon. Nagpatuloy ang doktor. Malalim na tumango si Surui, halos uminit ang kanyang mga pisngi. Nang umalis siya sa ospital. Hindi alam ni Surui kung paano ilarawan ang kanyang nararamdaman dahil malambot pa rin ang kanyang mga binti, at inakala ng mga taong hindi nakakaalam na kagagawa niya lang nito. Pagtutuli. Ano ang gusto mong kainin sa gabi? Tanong ni Lin Aosho, bibigyan kita ng supplement. Ayokong kumain ng kahit ano. Pinuksan ni Surui ang pinto ng kotse at diretsyong umupo sa posisyon ng co-pilot. Medyo malambot ang pako, hindi ko na kayang tapakan ang accelerator, pero na. Biglang nakonsensya si Lin Aosho, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Surui. Pahihirapan kita. Ito ay nawala. Nang makitang sinabi ito ni Lin Aosho, paulit-ulit na iwinagayway ni Surui ang kanyang mga kamay. Hindi ito isang malaking bagay, hindi ba ito ay simpleng inspection lamang? Sabi dito, huminto siya saglit. Napakababa lang ng sigla ko sa 40%, kaya medyo nadidismaya ako. Sa totoo lang. Ito ay normal, huwag masyadong mag-alala. Sinabi ni Lin Aosho, kung tutuusin, ang iyong pisikal na fitness ay napakahusay, maaari kang bumalik sa normal pagkatapos ng kaunting paggaling. Malalim na tumango si Surui. Ano pa ang nakain niya? Nang maalala niya ang dati niyang karanasan, puno siya ng hinaing. Sa mga susunod na araw, magpahinga ka ng mabuti, walang bagay sa iyong katawan. Sabi ni Lin Aosho. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, may bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kung si Surui ay sobrang abala, magkakaroon ng mga problema sa kanyang katawan sa madaling panahon. Kahit na siya ay mukhang malakas ngayon, ngunit sa ilalim ng malakas na presyon, maaaring isang araw ay magkakaroon ng kabuuang pagbagsak. Sa totoo lang, ito ay dahil sa labis na pag-aalala ni Lin Aosho, kahit na ang lakas ni Surui ay tila napakalakas ngayon. Masakit sa ulo, ngunit ang kanyang kontrol sa kapangyarihan ay umabot sa napakataas na antas, at ang kanyang pisikal na fitness ay napakalakas. Kahit na magkasunod na dumanas siya ng malubhang pinsala, hindi ito magiging malaking problema. Nagdala ako ng mga regalo sa tito at tita ko. Umuwi na tayo para kumain ngayong gabi. Matagal ko na silang hindi nakikita. Inayos ng kaawa-awang Su Xiaoshu ang kanyang emosyon saglit, at pagkatapos ay nagkusa na sabihin. Saglit na nag-alinlangan si Lin Aosho, na parang hindi niya inaasahan na biglang sasabihin ito ni Surui, kaya ngumiti siya at sinabing, okay, syempre. Ang mga simpleng salita ni Surui ay pumuno sa puso ni Lin Aosho ng mainit na pakiramdam.
Madaling makita kung may nagmamalasakit sa iyo o wala, iyon ay upang tingnan ang kanyang puso na isip mo ba ang tungkol sa iyong pamilya. Habang ginawa ito ni Surui nang walang pag-aalinlangan, napakasaya ni Lin Aoshu. Gayunpaman, para sa iceberg beauty na ito, kahit na siya ay pinakamasaya, bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig. Habang naghihintay ng pulang ilaw, tinawag siya ni Lin Aoshu sa bahay. Nay, ihanda ang pagkain, bumalik na si Surui sa China, at uuwi siya para sa hapunan sa gabi. Ang boses ni Wei Shuling ay nasa telepono. Tunog iyon. Talaga. Mahusay, mahusay. Sa wakas, nakabalik si Surui ng ligtas. Nasaktan ba siya? Nabawasan ba siya ng timbang? Ang pambansang bayani ay bumalik, dapat tayong magkaroon ng masarap na pagkain ngayong gabi. Kumain ng mabuti para sa bayani ng ating pamilya. Mom, patay na ako. Alam ni Lin Aoshu ang mga salita at ugali ng kanyang ina. Kung patuloy siyang nagsasalita sa kanyang ugali kung sasabihin mo iyan, baka hindi pa matatapos ang tawag hanggang bukas ng umaga, kaya ibinaba na lang niya ang tawag bago siya matapos magsalita. Si Surui at Lin Aoshu ay hindi bumalik sa kumpanya, ngunit direktang bumalik sa Lin Family Manor. Sa tuwing makikita ni Surui ang maliit na manor na ito, magugulat siya. Lin Fu. Walang alinlangan na siya ay napakahusay. Pumili siya ng tulad ng isang piraso ng lupa maraming taon ng maaga at nagtayo ng isang pribadong manor. Sa Ninghay, naabutan na ng presyo ng manor na ito ang tubo ng malaking sangay ng Bicang Group sa loob ng 2 taon. Sa sandaling nakita ni Lin Aoshu ang mga mata ni Surui na kumikislap na berde, alam niya kung ano ang nangyayari sa kanyang puso, at hindi niya maiwasang sabihin. Totoo yan, naabutan din siya ni Bicang. Sa magandang panahon ng industriya ng real estate ng Ninghay, ang kita ng Bicang Real Estate sa nakalipas na ilang taon ay halos katumbas ng kabuuan ng nakaraang negosyo ng kagamitang medikal. Narinig ito ni Surui at hindi napigil ang sabihin. Kung gayon ang Bicang Real Estate ay may gusto mo bang palawakin? Hindi pa, hindi ito ang pangunahing negosyo ni Bicang. Sabi ni Lin Aoshu. Gusto pa rin niyang panatilihing nakatutok ang kumpanya. Ang ugali ng isang negosyo ay halos kapareho ng sa isang pinuno, at ngayon, si Bicang ay unti-unting tumahak sa isang landas na tumutugma sa karakter ni Lin Aoshu. Si Surui ay walang karapatang magsabi ng anuman tungkol sa pag-unlad ng negosyo. Kaya't hindi na siya nagsalita pa, ngunit, sa pagtingin sa malaking manor na ito, ang kanyang mga mata ay nagsimulang muling maglabas ng berdeng ilaw na dumarating. Sa katunayan, ang kanyang pera ay hindi masyadong maliit, ngunit walang malaking bahay sa Huaxia na pag-aari niya sa isang mahigpit na kahulugan. Panahon na para bumili ng bahay na gusto mo. Sabi ni Surui sa kanyang puso. Hanggat sila ay in-check, magkakaroon sila ng isang matibay na bahay complex, kahit na si Surui ay hindi imyon sa kaugalian. Pagkapasok niya sa pinto ng bahay ni Lin, si Wei Shuling ay naghihintay na sa pintuan na tuwang-tuwa. Nang kumalat ang balita ng De France Island, halos naging fan siya ni Surui. Pagdating kay Lin Aoshu, halos wala nang ibang masabi, maliban kay Surui, iyon ay, Surui. Dahil alam niyang darating si Surui, espesyal na inihanda niya ang isang mesa na puno ng mga pagkain. Lumabas din si Surui sa anino ng hapon at kumain ng marami. Pagkatapos ng hapunan, gustong makipagdaldala ni Wei Shuling, Lin Fu. Sinabi sa kanyang manugang, matulog na tayo. Masyado pang maaga para matulog sa oras na ito. Mahirap makita kapag dating sa Surui. Huwag mo na akong kausapin pa. Tinanggihan ni Wei Shuling ang kahilingan ng kanyang asawa. Pagkatapos ay bumaling kay Surui, Surui, sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa kung kailan ka nasa ibang bansa. Nanay, sumulat si Lin Aoshu ng isang salita, maigsi at to the point. Okay. Okay? Tingnan mo? Mom, hindi ba ito masyadong kapanapanabik? Napagtanto ni Wei Shuling ang iniisip ng kanyang anak, nahihiyang ngumiti, at pagkatapos ay kumurap kay Surui. Kumikislap, ang kanyang mga mata ay mukhang malabo, at sa parehong oras ay sinabi niya. Surui, maging banayad sa aming pamilya Aoshu sa gabi. Maging banayad. Matapos marinig ito, agad na namula ang mukha ni Surui, at nahayag ang tunay na kulay ni Xiaoshu. Mama, ano pong pinagsasabi niyo?
Direktang hinawakan ni Lin Aosho ang kamay ni Surui, pumunta ka sa kwarto ko. Sige. Tumango si Surui, tumayo din. Sa totoo lang, ang mga pisngi ni Lin Aosho ay natatakpan ng hindi matukoy na pamumula mula sa isang anggulo na walang nakikita. Siya ay bihirang aktibo at direktang, ngunit ang mga ito ay direktang ginagamit ni Surui. Magdahan-dahan lang kayo, huwag masyadong maingay. Sinabi rin ni Wei Shuling na, walang galang sa matanda, bagaman sinabi niya ito, ngunit ngayon ay gusto niyang yakapin ang kanyang apo kanina. Sa napakatibay na biyenan, tatakas na si Surui. Pagdating niya sa silid ni Lin Aosho, tumingin si Surui sa mga cabinet at drawer na kanyang nasuri, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalan ng ulirat sa kanyang puso. Aosho, alam mo ba? Tumingon si Surui at seryosong sinabi kay Lin Aosho, binago mo ang buhay ko. Ganon din kayo. Tumingin si Lin Aosho sa mga mata ni Surui, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay parang tahimik na tubig ng taglagas. Ano 100 day?